Well, of course, maraming mga backgrounds yan, hindi natin alam. Maaaring siguro yung may bahay hindi naging magaling humawak ng pera o kaya naman hawak lang ang ginagawa at hindi ginagamit, kaya ayaw pagtiwalaan. Pero napakasarap, hindi po ba, na ang isang mister ay nagtitiwala sa kanyang may bahay. Okay? Ang sabi niya, the heart of her husband trusts in her and he will have no luck. Ito yung madalas na ginagawa ng maraming may bahay. Kahit hindi nag-iintrega si mister, may kakainin. Kahit kulang ang pera, ginagawa ng paraan. Kaya nga sa maraming counselors ko, ang sinasabi ko, kaya hindi nagbibigay ang mister mo sa iyo kasi kahit hindi siya magbigay, nagagawan mo ng paraan. Ano ang gagawin ko? Huwag kang gumawa ng paraan. Pag dumating ang mister mo na walang makain, sabihin mo, wala kang binigay na pera, wala tayong kakainin. At yun ang payo ko sa inyo. Ayaw magbigay ng pera yung mister ninyo, pagkatapos inaasahang may kakainin kayo at hindi lang inaasahang may kakainin, ang gusto pa ay masarap na pagkain. So siguro maganda yung isang araw sabihin nyo, gutom na ako, pagkain mo nga ako. Ang may papakain ko sa'yo, tubig lang. Bakit? Kasi yun lang hindi binibili. Bakit? Binabayaran pa rin. Okay. She's in charge of everything sa bahay. Napakasarap pagtiwalaan ng ganitong may bahay. Marami yung beses, kapag ako'y lumalabas ng bansa, out of town or out of the country, kumpiyansa ako na ano man ang iniwanan ko sa bahay at kahit sa church ay magiging maayos kasi naiwanan ko ang aking may bahay. Although maraming beses nagrireklamo ako, bakit hindi ko maisama ang misis ko? Kasi kung minsan pag lumalabas ako na hindi kasama ang misis ko, ang tanong ko lagi sino magtitiklop ng damit ko? Sino maglalabas? Sino mamamalansya? Okay, anyway, masarap na pagtiwalaan ang may bahay. Hindi ba ang sarap ng pakiramdam, misis, na sabihin ni mister, alis ako, bahala ka na sa bahay. It's all yours. Okay? At pagdating niya, wala na. It's all mine. So, binenta ko. Okay. Anyway, his highest good is her greatest desire. Napakaganda, hindi ba? Yung pinakamagaling, yung pinakamabuti sa aking asawa, yun ang lagi kong ginagawa. At siya ay laging nag-iisip ng mga bagay na makatutulong. At ito ang isang maganda. And lovingly, she will be a conscience. She will be necessarily the voice of God. Alam niyo, pumasok sa isip ko nung mabasa ko yan. Natatandaan ninyo ang kasaysayan ni Ananias at Sapira? Mukhang Sapira talaga. Okay? Hindi ba? Nagsinungaling yung mag-asawa. Anong sabi ng mag-asawa? Nakakaingit naman si Barnabas. Si Barnabas. Sabi niya ganon. Pinupuri ng maraming tao dahil nag-donate ng pinagbilan sa lupa. Sabi niya, gayahin natin. O sige, nagbenta ng lupa. Kung nakapagbenta ng 1 milyon, ibinigay ang kalahating milyon at ang sabi, ito na po lahat. Ang sabi ng Ananias. Anong sabi ni Pedro? Bakit mo niloloko ang Diyos? At ano nangyari? Instant death. Hindi ba? Later on, dumating yung may bahay. Ang sabi niya, ang sabi ng asawa mo, ito na daw lahat yung pinagbentahan. Tama ba yon? Abay, oo ka agad yung misis. At ito ang kasalanan ng maraming may bahay. Chuchua sa kasalanan ng asawa. Dapat ang mga may bahay ay tatayo at siyang magiging konsyensya ng kanyang mister at sasabihin, Ling, nakakalimutan mo nang magbigay ng tithes. Baka naman pwedeng magbigay ka na. Di ba? Ibig sabihin, sa bawat mali na nakikita natin na ginagawa ng ating asawa, pwede tayong tagapagpaalala. Bakit? Sapagkat lahat ng kasalanan ginagawa ng iyong mister, may katapat na kaparusahan sa Panginoon at sa ayaw mo't sa gusto, madadamay ang iyong tahanan. Be the conscience. Kaya dito, halimbawa, naisip ko lamang si Ananias at Sapira biglang namatay. Instant death dahil sinungaling. Ano kaya't all of a sudden sabihin ni Apostol San Pedro, lahat ng sinungaling sa Tagalog service pag lumabas sa pintuan, mamamatay. Palagay ko, ang daming bintanan dadaanan dito. Okay. Alright. Sige. Pagpatuloy natin. To live for Him is her constant
happiness. Napakasarap na ang buhay ni Mrs. ay lagi ng masaya kapag nakikita niyang maayos ang mister niya. At eto ho, okay? Her husband is known in the gates. Okay? Known in the gates. Hindi ko alam kung papaano ninyo naintindihan yung known in the gates. Kasi sa kanilang kapanahunan, nag-uumpok-umpukan ng mga matatalinong tao, ang mga pinuno, doon sa may gate ng kanilang tanggulan. Siguro sa panahon natin, pwedeng sabihin na ito yung, nasa barangay hall at nakukwentuhan ang maraming may alam. At ang kanyang mister ay iginagalang ng lahat. Naalala ko, merong mga mister na tuwang-tuwa na naglalakad sa neighborhood, taas ang noo. Kasi naririnig niya ang kwentuhan ng mga kapitbahay. Alam mo, nakakaingit yung lalaking yan. Kakaingit naman yan. Alam mo ba yung kung sino asawa niyan? Ay naku, nakakaingit talaga yung lalaking yan. Nakapili siya ng napakagaling na asawa. Ang sarap mga mister, hindi ba? Lalakad ka, taas ang noo, nagmamalaki dahil sa asawa mo. Hindi yung katulad ka ng isang lalaki na kung uuwi madaling araw, nakatalukbong pa. Dahil baka na pag nakita ka ng kapitbahay, sisingilin ka sa utang ng asawa mo. Okay, sasabihin, yan yung asawa ng butangera. Abay, napakahirap, hindi ba? But this man is known in the gates. Ang kanyang reputasyon ay napakataas dahil sa kanyang may bahay. At naisip ko lang, mga may bahay, naisip po ba ninyo na may mga pagkakataon na kapag ang mister nyo ay pinagtatawanan sa grupo ng mga kalalakihan, malaking bahagi ang inyong kasalanan? Sinecheck pa ba ninyong sinusuot na damit ng inyong mga mister? Hindi ba magandang role ng misis yun na, Leng, hindi magkabagay ang tangerine at saka ang pula. Alright. Di ba? Kasi kung minsan ang mga lalaki parang colorblind Kung ano na lang yung makitang isuot. At ang mga babae napakagaling doon sa tinatawag nating pag-aayos ng mga damit. Kaya napakaganda, hindi ba na, mga mister, bago kayo umalis, umarap kayo kay Mrs. Sabi niya, okay na ba suot ko? Hindi ba? At sabihin ni Mrs. Teka muna, yung kurbata hindi yata maganda yan. Okay? O kaya ay, yung sapatos mo, naka-Amerikana, ba't ka nakaligoma? Okay, hindi po pwede. Alright. Ibig sabihin, men are known in the gates because the women of their lives built them up. Hindi po ba napakasarap ng ganon? Nakatutuwa nang makapangasawa ka ng isang may bahay na dati-rate pinagtatawanan ka ng mga kapitbahay, ngayon na iginagalang ka na kasi marunong ka na mag-English, naturuan ka ng misis mo. Meron ka ng dati-rate kapag nasa handaan ka, pag humigop ka ng sabaw, yung katapat mo sumusunod. Pero ngayon naturuan ka na ng etiquette ng iyong may bahay. Kaya nga sabi nila, behind the success of every man is a surprise mother-in-law. Okay. Alright. So, laging sinasabi ng asawa ko, you know why? Kasi daw, nung nagliligawan, nakita nung biyanan yung babae, sabi daw sa anak, wala na bang iba? Ba't yan? Ayan. Pero dahil nabago mo yung kanilang anak, humusay yung kanilang anak, gumaling yung kanilang anak, sabi na, iba nga ito, di ba? Okay. Now, women who make a difference in the home. Ayan, mula ho ito sa BPOM, okay? Biblical Portrait of Marriage. Okay. You're the manager. Okay, tingnan natin. She looks for wool and flax and works with her hands in the light. In other words, siya ay bumibili, ayon sa akin pong pag-aaral, hindi siya bumibili ng tela. Bumibili siya ng materyales sa paghahabi ng mga tela. At yahabi niya yon para magkaroon ng tela, at pag nagkaroon ng tela ay gugupitin niya yon at tatahiin niya para maging damit. Of course, siguro naman hindi na uso sa kapanahon na natin yan, pero tingnan ninyo ang ginagawa ng babaeng ito sa kanyang pagsisikap. Siguro nandun na rin yung pagtitipid. Baka mas mahal kung tela lang ang bibilin. Kaya kasama na rin yun sa kanyang katalinuhan at kagandahan ng pag-uugali. Okay? So, ito kanyang hinahabi, at kapag nakabuo na siya ng tela, ay
susukatan niya ang kanyang pamilya at igagawa niya ng damit. Okay? She looks for wool and flax and works with their hands in delight. Bakit daw wool? Kasi sa kanilang kalagayan, sa kanilang dako, kinakailangan ng winter clothes. Kaya yung makakapal. And then of course, flax, para naman sa mga hot summer. So hindi lamang pang taglamig, pang summer wear, ginagawa niya para sa kanyang pamilya. Her hands are active after the pleasure of her heart. Tingnan niyo ang sinasabi dito. Her hands are active, masipag, after the pleasure of her heart. Ibig sabihin, hindi siya nagsisipag at habang nagsisipag, buwisit na buhay ito, ang dami-dami mong ginagawa, pambira ka, pagkatapos nito, yun na naman nagagawin mo. Mga misis, kung kayo'y nagtatrabaho, magtrabaho kayong nakangiti, hindi nagrireklamo. Bakit? Ang mareklamo po ay namamatay sa sakit sa puso. Di ba? Dahil ang sama ng loob mo, laging naiipon yung sama ng loob, ay aatakihin ka. Kaya kapag ikaw ay nagtatrabaho, magtrabaho kang nakangiti. Ayan, magtrabaho kang nasisiyahan. Alright. She is like merchant ships. She brings her food from afar. Alam niyo, kabisado daw ng may bahay na ito kung saan nakakabili ng mura. Para daw siyang merchant ship nag-iikot. Meron akong kaibigan, bagamat siya'y lalaki, pero hinangaan ko siya. Siya huwag merong quarry dito sa Bulacan. Minsan sumasama ako sa kanya, at ganito ang ugali nito. Sabi niya, Pastor, bibili lang ako ng mga karni dito kasi mura ang karni dito. At pagdadaan ng Cubao, sabi niya, Pastor, dito ako bibili ng isda kasi mura ang isda at sariwa ang isda dito. So meron siyang dakong binibilan ng karne kung saan ay mura, may binibilan siya ng isda kung saan ay mura, may binibilan siya ng gulay kung saan ay mura. Kabisado niya kung saan. At napakasarap na magkaroon ka ng ganung asawa, hindi ba? Na lahat ng dako na kanyang pupuntahan, alam niya kung ano ang mabuti at alam niya kung anong dapat bilhin doon. Naikot na niya. Kaya maraming mga may bahay dito, ang alam lang 3-day sale sa SM. At kung minsan dahil sale, mura, bili ng bili. Mura hindi ba? Meron akong kakilala na sabi niya, may plano kaming magpapinta ng bahay, kaya bumili na ng maraming pintura kasi mura. At a year after, na magpapapinta na, binuksan yung mga pintura, antitigas na. Okay. So, hindi siya nakatipid. Dapat talaga alam, hindi ba? Magaling ang babaeng ito. Okay. She rises also while it's still night and gives food to her household and portions to her maidens. Pansinin ninyo. Ang daming katulong. Marami siyang katulong. Pero ang sinasabi sa atin ng talata, ang sabi ng nanay ni Lemuel, ay ang excellent wife gumigising ng maaga at naghahanda para sa pamilya at pati sa kanyang mga katulong. Now, I don't know how many among you here are working wives. Taas po ang kamay ng mga working wives. Huwag ko kayo matakot. Hindi ko kayo hinga ng tights. Okay? Working wives. All right. Okay. Thank you very much. I salute the working wives. Kasi nga napakahirap ng maging working wife. Alam niyo, ang mga lalaki, kasi stereotype roles ng lalaki magtrabaho. Kaya kadalasan, pagdating sa bahay, senyorito, nakataas ang paa, nanonood ng television, si Mrs. habang naglalaba, naglilinis ng bahay, at nagluluto, at nag-aalaga ng bata, bigla pa sisigaw si Mr. Leng, pengi nga ng kape dito. Para bang gusto mong busan ng kape, hindi ba? Wala nang ginawa, kundi manood lang ng TV, pagkatapos hihingi pa ng kape, ang dami-dami mong ginagawa. Pero ang may bahay, kahit nagtatrabaho, pagdating sa bahay, you're still expected, hindi ba, to do household chores. Sabi nga nila, si Mr. He's bringing home the bacon. Si Mrs. She is bringing home the bacon, the egg, the margarine, the bread. Ibig sabihin, mas malaki pa kita kung minsan, pero pagdating sa bahay, siya pa rin nagtatrabaho. Okay, mga Mrs., ganito. If you are a working wife, I salute you, hindi ho madali yon. Pero tandaan ninyo ito, mga Mrs.,
Nung piliin ninyong magtrabaho or nagtatrabaho kayo ng dalaga, ikinontinue yung pagtatrabaho, pagkatapos magkasal, there's nothing wrong with that except